Magandang araw kaibigan. Nais ko po magpakilala sa inyo. Ako po si Pastor Noel Batayo, kasalukuyan nagpapastor sa Sulana Bible Baptist Church sa lalawigan ng Cagayan Valley. Ngayong araw nais ko pong magbahagi ng magandang balita tungkol sa ating buhay. Ano ba ang buhay natin? Ito po ay isang mahalagang tanong na kung darating ang kamatayan, kayo po ba ay handa na at tiyak ninyo na kayo po ay may langit? Dalawang lamang lugar na ating maparuunan. Ito ang sinabi ng Biblia, langit o impyerno. Marahil ang lahat nagnanais na marating ang langit. Ang aking katanungan, kayo po ba'y kung darating ang kamatayan, ay handa ba na mapunta ng langit? Ayon sa Santiago 4:14, kayo nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ang iyong buhay, kayo ay isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Kaibigan, mahalaga ang buhay natin na kung sa oras na hindi natin matiyak na tayo mapunta sa langit, tayo ay mapunta sa impyerno ayon sa Revelation chapter 20 verse 15 na ang sino man ang hindi masumpungan ang pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay, siya po ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Kaya ito po ang apoy, ito ay impyerno. Marahil nais mong mapunta sa langit, subalit hindi mo alam kung paano ang gagawin. Una, tayo po ay hindi kayang mapunta sa langit sapagkat tayo ay makasalanan. Marahil sinabi ng Biblia na naisulat sa Biblia na walang matuwid kahit isa. Tayo lahat ay makasalanan. At alam niyo po ba, dahil sa kasalanan tayo nahiwalay sa Diyos at tayo ay mapahamak sa pamagitan ng impyerno. Ang sinabi ng Biblia, may kabayaran ang kamatayan. Ang kasalanan ay ito ang kamatayan, sapagkat ang lahat ng nagkasala at hindi makaabot sa kaharian ng langit. Mga kaibigan, sa oras na ito, pakinggan mo, ayaw ng Diyos na ikaw ay mapunta ng impyerno. Nais ng Diyos na ikaw ay mapunta ng langit. Kung sa oras na ito ay sundin mo ang nais ng Panginoon sa iyo, gusto kanyang makilala at magiging bahagi sa kanyang kaharian. Sapagkat naisulat sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak na ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay. Sapagkat hindi sinugo ng Ama ang kanyang anak na si Jesucristo upang hatulan ang sanlibutan, kundi sa pamagitan ni Jesus ang sanlibutan ay maliligtas. Kaibigan, kung nais mo maligtas sa oras na ito spiritually, gusto ng Diyos na ikaw maging bahagi sa kanyang kaharian. Tatlong bagay ang iyong gawin. Una, ito ay tawagin natin na ABC. Napakasimple lamang, very basic. Ang sinabi ng Biblia, unahin natin ang letter C. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. I-confess natin, ito ang tinatawag na repentance sa English. Kailangan natin pagsisihan ang ating mga kasalanan. Ayon sa Roma 10:9, ang sinabi ng Biblia, sapagkat kung ipahayag mo ang iyong bibig na si Jesus na Panginoon, sumampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang magmuli ng Diyos sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Kailangan mo lamang magsisi ng iyong kasalanan. Pangalawa, ito ay kailangan mong sumampalataya. Sa English tinawag na believe. Only believe in the name of the Lord Jesus Christ. Manampalataya ka lamang kay Jesus na ating Panginoon na tagapagligtas. At sa oras, gawin mo sa oras na ito, ay handa ka patawarin ng Diyos sapagkat sinabi siya sa 10, sumampalataya ka sa Panginoong buong puso. At ito ay sinabi niya na ang ikakatuwid ng iyong ginagawa sa pamagitan ng bibig, ang pagpapahayag ay ikaliligtas. Kapatid, kailangan mo maligtas sa oras na ito. Kaya sinabi niya rin sa pangatlo, ano ang gawin ng isang makasalanan? Ito ay tinatawag na pagtanggap kay Kristo. Sa English, tinawag siyang accept. Accept the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, tanggapin natin si Jesucristo sa ating puso na siya lamang ang ating tagapagligtas. At ito'y kinumpirma ng Juan 1:12 na sa oras tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas mo, datapwat at ang lahat sa Kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na magiging mga anak ng Diyos. Kapatid, yan ang magandang balita. Sa oras tanggapin mo si Jesus, ikaw ay magiging anak na ng Diyos. Bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan.
Kaibigan, ang kailangan mo si Hesus Kristo. Hindi kailanman kailangan ng tao ang kanyang reliyon. Ang kailangan niya ay si Hesus Kristo. Pastor, anong magaganap kapag ako'y maging bahagi sa kaharian ng Diyos? Ito'y kinumpirma ng ating Ama na nasa langit, si Korinto, 2 Korintos 6:18. Ako sa inyo magiging ama at sa akin kayo'y magiging mga anak. Anak na ano? Anak na lalaki at anak na babae. Sinabi ng ating Panginoon na makapangyarihan. Kapatid, sa oras na ito sa aking pagwakas, gawin mo ang panalangin na ito. At sa oras tanggapin mo si Jesus, ito lamang ang iyong babanggitin sa panalangin. Kung nais mo sundin ang panalangin, sabihin mo, Dakilang Diyos, ako'y isang makasalanan. Nais kong tanggapin si Jesus bilang Panginoon ko na tagapagligtas. Buong puso po ako na nagsisisi. Mula ngayon, nais ko maging bahagi sa inyong harian. Buong puso ako na tinatanggap si Jesucristo bilang tagapagligtas. In Jesus' name, Amen. Sa aking mga kaibigan, kung kayo po ay nagnanais na makarinig pa ng salita ng Diyos, ang aming simbahan ay matagpuan lamang sa Sulana Bible Baptist Church 127 Zone 6, Kalamagi. Ito ay makita sa Cagayan Valley. Kaya kung kayo po ay naroon, kayo po ay pwede naming makasama at wini-welcome kayo sa aming panambahan. Maraming salamat muli at magandang araw. God bless.